Mga kababayan, ito po ang reminder natin kay Speaker Martin Romualdez at sa kanyang mga kasabwat na mga hambog at abusadong politiko. Pangangalanan na namin kung sino sila na nag-abuso at nakita ng mamamayan. J.J. Suarez ng Quezon Province, si Migs Nograles ng party list sa Davao. What party list is that? PBA, pero hindi man yata siya basketballista. Ang alam natin, dinidribble niya ang kanyang kapangyarihan para abusuhin. J.J. Suarez, Migs Nograles, ang nagsayaw ng parang Salome dance na si Stella Kimbo ng Marikina. At marami pa, si Paduano na dating sinipa ng NPA at naging bodyguard ng mga politiko gamit ang pangalan na RPA-ABB. At takotsaba ng malalaking mga negosyante sa Negros. Benny Abante. Benny Abante, hindi ka po namin red tag. Kayo po ay pinaalalahanan ni Ma'am Lorraine at nanglaban kasama ang bayan. Bakit po kayo nagagalit dahil kayo po ay public official na tinatanong? Si Pimentel. Naku! Yeah. At sino pa ang mga nandun? Dante Fernandez. Si Dan Hernandez. At pati si Congressman Acop. Lahat po kayo minamarkahan ng mamamayan how you brazenly violated the fundamental rights enshrined in the Constitution and the Universal Declaration of Human Rights. Mabuti na lang po at ang aking kasama, Miss Ina, Brother Franco, na si Ma'am Lorraine, ay matatag at matapang din at hindi nagpatinag sapagkat taong bayan po ang naging kasama natin dito. It was proven. At maraming salamat din po kay Attorney Harry Roque, Attorney Mark Tolentino, Attorney Rolex Suplico, Attorney Sal Panelo, ang mga Attorney Topacio, ang matatapang na mga abogadong hindi nagpapatinag sa mga pananakot at mga pressure at pang-aalipusta ng kapangyarihan at hindi nasisilaw sa kayamanan at pera na ninindigan upang ipagtanggol ang karapatan sa malayang pamamahayag at malayang pagsasalita. Back to you, Ma'am Lorraine, Miss Ina, and Brother Franco. Can I include something, Eric, na go ahead. naalala ko during that session? I was kind of traumatized by it. Kaya hindi ko napapanood. But anyway, I remember, Eric, no, na tinatakot nila kami, no, na ang sabi sa amin, no, like somebody said, how long will this suspension be? This detention be? And then somebody said 10 days. And Stella Kimbo said, indefinite natin. Oh. Kasi meron silang look na parang tuwan-tuwa sila, no, gleeful. Na pag ako ang nanay ko si Stella Kimbo, mahihiya ako. Yes. No, and then what else? I heard Benny Abante say, we have to make sure that they know if they don't drop their Supreme Court case against us, that they will stay here for Christmas and New Year, and we have to make them understand that that is very, very hard. Abusado. Excuse me, Congressman Abante, that is not hard. For our country, we will do anything and everything. I was willing to stay there until birthday ko. Sinabi ko sa kanila, dahil sinasabi nila, dito ka magpapasko. Sige, pag hindi ka nag-apologize, no? Dito ka magpapasko at mag-New Year ka. Sabi ko, birthday ko June, dito nyo na ako pa-birthday. So, may mga tao na hindi katulad ninyo. No, maraming ganon, maraming Pilipino. I was just thinking, Eric, Franco, Ina, no? For instance, our soldiers. How many times have they not spent their holidays with their families, and they do it willingly and they embrace it? Ano ba naman yung tayo din? 'Di ba? Gawin din natin 'yon para sa bayan. So, madali na naman marami namang nagbigay ng liwanag sa atin kung paano gawin yung pagmamahal sa bayan. So, maliit na bagay 'yon yung dinaanan namin ni Eric, at we're just so humbled and grateful that we were able to fight for us in that manner when we were called to do so. So, but ang totoong naramdaman namin dito ay ang taong bayan. Kasama dito yung mga PMA graduates at bawat vloggers at kayong lahat, no, na nag-comment doon. So maraming salamat. No? Ma'am, may I have a rejoinder 1 minute before kayo pasa kay Miss Ina at Brother Franco? I would like to make an adjective away from the gleeful smiles nila, ma'am. Tatawagin kong ngiting aso. Ngiting aso. We really saw it. Yes, kasi malisyuso at tuwang-tuwa sila na ipapahamak ang kapwa nila. At saka yung power. Eric, yung power, 'di ba? Kung meron ganito kaming kapangyarihan. Hawak namin buhay nyo. Nakalimutan po ba ninyo ang nakalagay sa konstitusyon? That sovereignty resides in the people and all governmental powers emanate from them, including ang posisyon na inyong inaabuso. Darating ang takdang panahon at babawiin yan ng mamamayan. And I think it needs also to be reminded even to the President
that he has to serve the people because his power is only borrowed from the people, including the Speaker, Ms. Ina and Brother Frank. And I would like to reassure our countrymen that Eric and I and our legal team were finding the legal remedies for this. Yes. Now we are going to hold them accountable for what they have done to us. Yes, we will 7 do that. days. Yeah. Illegal detention. And Okay, so- arbitrary, sorry mama, illegal arrest and serious arbitrary detention. Yes. Hanap kami ng katarungan. Ms. Ina, Brother Kasi Frank. Eric, sorry. Eric, Ina, Franco, mga kababayan, hindi naman para sa amin ito eh. Yes. No, kaya naman yun eh, yung dinaanan namin, no? Dinagdagan pa nga namin, hunger strike, Hunger strike. no? So, hindi ito para sa amin. Although part of it is yes, no? Because our liberties were taken away, but Eric and I, are almost like public figures, di ba? Kilala kami, di ba? So, nagawa nila ito sa amin. Yes. Paano pa yung 90-something% ng mga kababayan natin na hindi kilala, yung simple. Exactly. Napakadaling abusuhin ng mga yan. So we have to make sure that the government that we have is what the government that we deserve. Yeah. So we are going to fight for leaders who are humble, who are simple, who know how to really serve the Filipino people at maliwanag sa utak nila na hindi sila special. Mga trabahante lang kayo sa gobyerno. Agree. We want that breed of leaders. No? So I'm very happy that it is an age of information kasi ito, no? I'm very happy that the cameras were there because it would have been so hard to explain to the Filipino what we suffered in the hands of these abusive and arrogant legislators kung hindi niyo napanood. Napakahirap i-explain nun kasi out of this world talaga. Yes. Beyond the pale yung ginawa nila. Correct. Ms. Ina, Brother Franco, take it away. Well, holiday season tayo ngayon na Eric, Ma'am Lorraine and Franco, mga kababayan. We want really to celebrate this. Pero sa mga nangyari nga ngayon, medyo nararamdaman natin minsan yung mga panahon na agitate tayo dahil nga sa sunod-sunod doon nakikita natin na pakbang ng ating, ilan lang naman sila dyan sa ating pamahalan. Kaya nga ang nagiging tanong ngayon ka Eric, Ma'am Lorraine, Franco, mga kababayan, bakit nga ba humantong tayo sa ganitong pagkakataon? Tama. At ang totoo kasing layunin natin dito ay yung, di ba, isiwalat itong totoong kalaban ng Estado. Yeah. Pero ngayon parang bumabaliktad, no? Parang ano ba ang nangyayari? Mamaya yung bibigyan natin analysis. Can I mixing it, Ina, ha? Totoo yung sinabi ni Ina. Yung vast majority ng nasa gobyerno ay hindi ganyan. Very Yes. faithful, very simple, they are hardworking, they love to serve the Filipino people. And I know this because I had a short stint in government. Yes. No? Yan ang ligaya nila, ay ang magsilbi. At saka yung nangyayari dyan sa Kongreso, hindi naman sila lahat yan eh. And even in that franchise committee, no, there are some of them, they are my friends. So I Yes. know that ang nag-set up sa kanila niyan ay ang CPP, NPA, NDF, si Franz Castro, Si si Raul Raul Manuel. Manuel, at saka si Arlene Brosas. Yan ang itsura ng Kongreso na merong mga komunistang teroristang enablers, lason. So dapat ang mission natin dito ay tatanggalin na natin sila Yes. by 2025. Ginagawa nila lahat ngayon para makabalik. Even this one, even all of this, no, yung Yeah. pag-censor sa SMNI at sa laban is a way of recovery ng mga CPP, NPA, NDF. At yan ang dapat itatak ninyo sa utak lahat na nangyayari dito. No? Okay. Frank, your comment on that, which wala pang 24 hours na lumabas ang suspension order ng MTRCB and in less than 18 hours sa NTC na magkasunod, nagbunyi at nagpa-fiesta at bumili ng lechon sa Maylaloma si Franz Castro. at si Raul Naka-ready na yung Manuel buong ano niya. at si Arlene Rosas at nagpagawa ng mga tarpaulin na dapat daw deserve at dapat mangyari ito sa SMNI, Brother Franco. Yes, Ka Eric, gusto nga natin sana maglabas ng isang balita dito pero medyo ibang ating mechanics dito sa ating Online version. ito. Kaya meron lang tayong mga iilang mga cue cards dito na pwede natin basahin din, Ka Eric, na binibigyan linaw na ang ginawa ng NTC ay hindi naaayon kung ano dapat ipinapatupad ng ating konstitusyon. Isa lang dito ay yung isang nabanggit din, naging pahayag ng ating butihing senator, kung aking okay lang banggitin, ito sa naging pahayag ni... Go ahead. Unahin ko na, si Cheese Escudero. Maganda Senator rin yun. Cheese Yes, Escudero. kasi biglaan yun, Ka Eric. Magkasama tayo nun, di natin naasahan, di ba? Sige. Ito ang sabi ni Cheese, while the NTC under its rules may for good cause suspend a certificate authority to operate of any grantee for 30 days if in its judgment
it is necessary to avoid serious and irreparable damage or inconvenience to the public or to private interests. Ang binabanggit ni Cheese, Yes. ito yung sakop ng otoridad niya. Yes. Pero may isang word siya na binanggit, good cause or Yes. reasonable cause. Go ahead, Brother Frank. Pare Eric, ito. It should specify what serious and irreparable Yun. damage, inconvenience will be caused by the continued operation of SMNI, Eric. Yun. So malinaw. Malinaw. Ano ang dahilan? Ano ang batayan? At ano ang idudulot na kapahamakan sa mamamayan kung hindi ipagpapatupad ang suspensyon ng SMNI? Isa yun sa binanggit at tinanong ni Senator Chis Escudero. Correct. A very valid question coming from a lawyer and a senator like him, sapagkat hindi malinaw ang batayan, hindi rin malinaw kung bakit nagsuspend. Basta sinabi lang, may resolusyon ang Kongreso. Hindi naman sakop ng Kongreso at otoridad nila ang NTC at MTRC, Correct. Brother Franco. Ito Eric, ito sa last. This clarification, specification is necessary to avoid allegations of simple harassment and curtailment of press freedom and to prevent a chilling effect on critics of the administration and media in general. Good point, Senator Escudero. Saludo kami sa iyong Yan ang pagiging senator. critical. Yan ang senador. Yeah. Kita nyo si Congressman Benny At, Abante, Brother Franco, ha? yes. Pag pumupuna kami kay Senator Chis Escudero at sino pa man. Pag kami po ay dapat magbunyi at kilalanin ang mabuting posisyon sa kabutihan ng bansa at ng mamamayan, pumuposisyon din kami. Correct. At wala namang ibang intention tayo kundi para mapaayos ang ating bansa. Yun ang isa sa mga bagay na pero meron ka pansin-pansin dito Eric na nabanggit din ni Attorney Sal. Go ahead. Buti pa daw sa Senate pero nagsalita. Pero sa lower Congress. house Bakit? wala daw. Oo, nakita ko yung kanyang pahayag na yun. Wala nanindigan. Oo, mukhang That is, ang dalawa ang naghahari sa House of Representatives ngayon. Ang naghahari-harian na si Martin Romualdez at ang mga kanyang kasabwat na CPP, NPA, NDF walang may paninindigan at lakas ng loob na sawatain at banggain ang Yes. kanilang pag-aabuso sa poder. Correct. Susugad ko pa Eric. Ito naman mula kay Senator Amy Marcos. Go. Sino ang takot sa SMNI? Anong mga media entities ang mananatiling nagtataguyod ng kalayaan ng pamamahayag, pananalita at pag-iisip? Bakit natin kailangan ipasara ang lahat ng hindi sumasang-ayon sa atin? Correct. Hindi man lang binibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Paano nangyari na naglabas ng show cause order ang NTC sabay bigay ng 30 days na suspensyon? Nakapagtataka, takot ba tayo na baka tama ang SMNI? Ayun. Takot ba tayo sa katotohanan? Ayun, magandang punto din yun ang binanggit ni Senator Amy, and coming from an Amy Marcos, Ma'am Lorraine, Miss Ina, dapat ganito din mag-alala si Bongbong Marcos kung paano naabuso ang martial law ng tatay nila. Did he say anything? Did the president say anything? No ma'am, wala siya. Si Amy Marcos, kahit ibalik sa kanya, Yeah. Brother Franco, hindi siya natakot na magsalita. Baka ibalik sa kanya ng mga dilawa na ngayon ay kaibigan na ni Bongbong Marcos ang karamihan. Baka sabihan siya, di ba yan ang ginawa ng tatay nyo sa media nung panahon ng martial law? But Amy Marcos, hindi siya nagpatinag. Sinabi niya talaga na hindi maganda para sa demokrasya. And by the way, in fairness to Senator Amy Marcos, Ma'am Lorraine, Miss Ina, Brother Franco, mga kababayan, hindi pa po siya presidente nung panahon ng martial law. So hindi po siya nag-wield ng power. But in spite of that backlash possibly, na gamitin ng mga political opportunist groups na pwedeng atakihin sila, sinabi ni Senator Amy, ang isang media na nagtatanong at media na nagsisiwalat ng katotohanan ay hindi dapat yan iniipit, ginigipit o inaapakan. At yun ay without even na pag-aalangan na pwedeng ibalik yan sa kanila. Hindi ba yun ang nangyari sa panahon ng nag-martial law noong 1972 ang tatay ninyo? But the president is silent. Nakakabinging katahimikan at didma-didmahan ang nangyari sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. At thank you at mayroong isang Senator Amy Marcos na kayang magsalita ng katotohanan in spite of some backlash related to the rule of martial law during their father's time. Maybe the president agrees with what's being done to SMNI. Yes, SMNI perhaps. is the only media group that supported you during your campaign, Mr. Exactly. President. No other media group wanted to touch you. And Yes. you know that. And you know that SMNI spent quite a lot to Yeah. have that presidential debate where you shone. Yes. Sabi nga,
twice. Miss Sabi Ina? nga ka Eric, Ma'am Lorraine, Franco, mga kababayan, di ba, ang pagiging tahimik o ang katahimikan na isa yung pahayag yan. Ano po ba ang nagiging mukha nito, no? Pero simulan natin ka Eric ngayon, yung sinasabi nating autopsy report natin. Sige, sige. Himay-himay natin, no, bigyan natin ng gabay ang ating mga kababayan kung ano bang lagay talaga ng ating politika ngayon at kung bakit naging ganito yung kumagatakbo at naging turning point na sa panahon pang kung kailan na Pasko at lahat ay nagsiselebrate, ay iba ang nagiging hakbang at iba ang nagiging impresyon sa mga ganitong pangyayari. Sige. Ma'am Lorraine, Miss Ina, Brother Franco, tulungan niyo po ako na mabigyan po ng tamang historical perspective. Ano po ang nangyari sa SMNI? Bakit umabot tayo sa panggigipit, pangbubusal at lantarang pagyurak sa mga karapatang pinoprotektahan at ginagarantihan ng konstitusyon, ng saligang batas at ng mga Universal Declaration on Human Rights pertaining to free speech, freedom of expression, and press freedom. Number one, hindi po may tatanggi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nung panahon ng elections of 2022, ang lahat ng media ay hindi siguradong mananalo siya dahil Marcos siya. Yeah. Kaya hindi tumaya sa kanya. At saka binababoy siya kasi Yes. Marcos siya. At ang ginamit sa kanya, hindi nakapagtapos, walang peke ang diploma, anak ng Dictator diktador, son. Anak ng at may diktador, maraming mga yeah. ipaliwanag na mga buwis na dinadaya ng pamilya at ill-gotten wealth. Lahat ng yan ay hindi po binigyan ng mabigat na halaga ng SMNI because we believe there is an innate goodness to the person of Bongbong Marcos Jr. to prove themselves that they deserve to be redeemed for the excesses and grossly unfair historical judgment na ipinasa sa kanila ng mga dilawan at mga oportunistang politiko na nakipagsabwatan sa mga komunistang terorista during the time of his father's reign in government. So nagbigay ng napakalaking liberal treatment ang SMNI sa kanya. And lo and behold, ang lahat ng atake at pagpapahiya at pangbabastos at pangbabalahura sa pagkatao ni Bongbong Marcos at ng kanyang pamilya, hindi naman siya ipinagtanggol ng SMNI but he was given a very, very good projection of himself to prove that he is capable, competent, and worthy to become a president. Yun ang binabanggit ni Ma'am Lorraine. Sa debate series, talagang siya ay nagningning at naging isang malinaw na contrast doon sa malinaw na bingatibo at politics of vendetta ni Leni Robredo na nakikipagsabwatan pa sa CPP, NPA, NDF at ngayon ay binibindisyon na naman ng kanyang pinsan at mukhang dumudugtong na papunta sa kanila kay Bongbong Marcos at pati sa kanyang pamilya para mapagtagpan ang mga krimen nila. Bakit napunta tayo dito? Bakit unit team ang bitbit ng SMNI, sinuportahan ng lahat ng ito? Bakit po inatake ang SMNI? Una, nagsimula po ito nang ang SMNI ay nanindigan na hindi po tama ang halos isang buwan na pag-aatake ng lahat ng media orchestrated by Speaker Martin Romualdez para sirain ang pagkatao at ang mga programa ni Vice Presidente Sara Duterte. Sapagkat nakaroon ng lamat ang kanilang relasyon nang tinawag siya na tambaluslos ng Vice Presidente nang siya ay nagkaroon ng maniobra sa kanyang insecurity kay Gloria Macapagal Arroyo para tanggalin unceremoniously ang kanilang party mate na si Gloria Macapagal Arroyo. Nagsalita si Inday Sara dyan. Nang pumasok ang budget hearing, budget season, binantayan namin ni Ma'am Lorraine ito, ni Brother Franco at ni Miss Ina, isang buwan na inatake turutudo. Si Sara Duterte walang nagsasalita. Not a single officer in government. Not even a single one from the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kung saan designated by the President as co-vice chairperson si Sara Duterte, except Justice Angie Miranda. Yes. At ng LCC na nagkaroon No ng one lakas ng defended loob. her. No yes. Ng Legal Cooperation Cluster Can I lang. just make Go ahead, singit, ma'am. Singit, ma'am. Bakit tahimik ang NTF-ELCAC Stratcom na dati ang ingay namin, no? Exactly. Yeah, kasi nandyan si Cheloy Garafil. Siya ang secretary ngayon ng communications. At ang asawa? At ang asawa ay si Ay Eric linyado ng Garafil. CPP. Linyado ng CPP. So ang naging directive sa NTF-ELCAC Stratcom ay huwag kayong magsalita. Correct. Wala kasing red tagging dito. Correct. Yun ang sabi. Ma'am, Imagine. dudugtungan ko Yes. yung binanggit Go ni ahead. ma'am. So mula doon, nakita ng SMNI
na imbis na atakihin ang Vice Presidente na nagtatanggol ng ating bayan laban sa CPP, NPA, NDF, binunyag namin na nagkakaroon ng conspiracy. Yes. Nahuhubog ang pakikipagsabwatan at konsabahan ng CPP, NPA, NDF Urban Operatives kay Martin Romualdez at sa mga politikong kasabwat niya against the Vice President. And because of that, nag-carry tayo, nagdala tayo ng mga balita at mga pahayag na naglilinaw na hindi po mali ang confidential fund at security fund. Sapagkat yan po ay ginagamit by tradition and by necessity. And in fact, napakalaki po ang confidential fund and intelligence fund ng Office of the President. Ni Katiting po ay hindi nag-question dyan ang CPP, NPA, NDF at ni Katiting walang kongresista nag-question yan. Only Senator Coco Pimentel. Question, Eric.